Kabalikan o kaibigan, maaasahan kailanman di iyong malalapitan. Pag-usapan natin yan. Hong Hong, Hong Hong, Hong Hong, Hong Hong. Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo para sa isa na namang edisyon ng Warm Heart kung saan atin pong ipinalalaganap ang mental health awareness and education. Kami po ang inyong mga lingkod, Steph Vicente at Drizzle na niyong. ayun, at syempre tayo po ay kasalukuyang nasusubaybayan sa pamagitan po ng ating official Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Pakisearch na lamang po yan at syempre mag-scroll, reload kumbaga ng page para agad niyo pong makita ang live streaming po ng Warm Heart sa aming official Facebook page. At meron din po tayong mga re-uploads and replays sa pamagitan naman po ng ating official YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service. At syempre hindi lamang po sa social media kami napapakinggan at napapanood. Meron tayong Evox PBS receiver app for our audio live streaming. Syempre paano ba yan ma-access? Unang-una magpunta lamang po sa Google Play Store para sa mga Android phone users at sa App Store naman po para sa mga gumagamit ng iPhone. Syempre doon, pag dinownload nyo, in-install nyo, syempre hindi naman dapat na nakatenga lang, no? Ang application na yan. Gamitin po natin para makasubaybay live na live dito sa Radyo Pilipinas World Service. Doon sa mga nakakita sa atin ngayon, yung mga viewers nga natin, pakihanap po, no? Itong nasa likuran ko na logo para yun nga po, diretso na po kayo sa Radyo Pilipinas World Service. At syempre, Drizzle, no? Hindi lamang tayo na papakinggan sa pamagitan ng ating Evox PBS receiver app. Dahil simula pa noong December 2025 ay nagbalik tayo sa tinatawag natin na shortwave radio. Na sa ngayon, no, dahil ang Warm Heart po ay bahagi ng ating Filipino service, ay napapakinggan po, no, within 1:30 a.m. to 4:30 a.m. That's Philippine Standard Time. Baka magkalituhan, no, ang ating mga listeners, no, para hindi malito. 1:30 a.m. to 4:30 a.m. no, Philippine Standard Time sa shortwave radio. Ayan, bale itong Warm Heart matatapat siya, no, ng Lunes ng madaling araw. So syempre makinig, sumubaybay sa pamagitan ng ating mga sumusunod, no, na shortwave frequencies 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. At syempre sa pagkakataong ito, no, sa puntong ito ay tayo rin ay napapakinggan sa The Capital 104.3 FM po yan, no, sa ating sister station. Tayo ay napapakinggan live na live. Kaya para dun sa mga taga-tangkilik po ng FM radio, 104.3 The Capital para mapakinggan tayo din dyan. At syempre, hindi natin na pwedeng kalimutan, no, dahil nagkakaroon tayo ng replays din sa Radyo Magazine 1278 kHz Sunday and Saturday. Bale, Saturday and Sunday. Weekends po yan from 1 p.m. to 2 p.m. Philippine Standard Time din yan, no? Pero abot tayo, kung hindi ako nagkakamali, abot tayo within Metro Manila at may time yata na napakinggan ko pa rin yung 1278 kHz kahit sa Bulacan. So, try lang ng try. Baka abot din namin kayo dyan, no? Para dun sa ating replays sa Radyo Magazine 1278 kHz. So, Drizzle, hindi lang
isa, kundi dalawa ang ating topics at guest para sa edisyong ito ng Warm Heart. Talagang siksik po tayo ngayon dahil dalawang mahalagang, masasabi natin na mahalagang issue, no, ang ating pagtutuunan ng pansin na nakatutok sa ating mga kabataan, no, dahil yung una nating topic, bago ang lahat, no, bago ang ating discussion, syempre dahil medyo masasabi natin na very sensitive yung una nating topic for today. Kaya trigger warning po, no, dun sa ating mga tagapakinig na maaaring hindi maging komportable dun sa ating pinag-uusapan. Dahil yung pag-uusapan natin ay masasabi nga, no, na isang sensitive na topic, sensitibong paksa, kung saan maaaring hindi ito maging maaring makapag-trigger, no, ng probably, syempre depende sa karanasan ng ating mga tagapakinig ngayon ng trauma, no. Kaya naman dun sa mga hindi magiging kumbaga yung mabigat sa kanilang pakiramdam, yung kanilang mapapakinggan, ay i-practice po. Lagi namin sinasabi to dito sa Warm Heart, mag-practice po ng self-care after po ng discussion para gumaan yung pakiramdam. So, yun nga, no, ang ating pagtutuunan ng pansin. Sa unang bahagi po ng programang Warm Heart ngayong araw, ang isang masasabi na alarming, no, na insidente ng pang-abuso sa isang 3-year-old na bata, no, sa Taguig, na masasabing muling nagbukas sa mga diskusyon, usapin hinggil sa kaligtasan at karapatan ng mga bata dito sa ating lipunan. Sa gitna ng matinding reaksyon ng publiko, nananawagan ang Council for Welfare of Children or CWC ng mas mahigpit na pagbabantay at sama-samang pagkilos upang maprotektahan ang mga kabataan laban sa karahasan. Sa panayam na ito, tatalakayin natin ang mga konkretong hakbang ng pamahalaan, hindi lamang sa pagpapatupad ng batas, kundi pati sa pagbibigay ng psychosocial at mental health support sa mga biktima ng kanilang pamilya. Kaya ang mga tanong talaga dyan, no, yung mga tanong na naglalaro sa ating isipan pagdating sa diskusyong ito, ay paano nga ba natin masisiguro, no, make sure na ang bawat batang Pilipino ay lumalaki sa isang ligtas, maalaga at mapagkalingang kapaligiran. At upang masagot ang ating mga katanungan, kasama na natin dito via Viber call dito sa programang Warm Heart si CWC Undersecretary Angelo Tapales. Yusek Tapales, welcome po sa programang Warm Heart. Isang makabatang Sunday po sa ating lahat, Ate Steph, Ate Drizzle po, at sa lahat po ng nakikinig at nanonood po ng programang Warm Hearts po. Maraming salamat, Yusek, for joining us dito sa programa. Alam namin na it's a Sunday, no? Family day po, no, kung maituturing itong Sunday. Pero sinamahan niyo pa rin po kami dito para makapagbigay po tayo ng impormasyon. Without giving any specifics po, no, just for the background po ng ating mga taga-subaybay dito sa programang Warm Heart, ay ano po ba talaga, no, yung nangyari dito sa 3-year-old na batang ito na nasa Taguig? Opo, ang nangyari po kasi dito, no, nung nag-viral po yung video na yan, na-report din po yan sa aming Makabata Helpline 1383. So, ako sa totoo lang, Ate Steph, Ate Drizzle, nahirapan akong panuorin din yung video. Hindi ko siya nakuha ng tapusin. Kasi matindi yung nangyari dun sa bata. Nakikita ko na, siyempre trigger warning po sa mga nakikinig. Nakikita ko po na sinasaktan talaga siya, may sipa, may dagok, may sampal. So, inutusan ko agad-agaran ng Makabata Helpline 1383 natin na makipag-ugnayan sa City Social Welfare Development Office ng Taguig na kanila namang ginawa nung araw din na yun. I think, if I'm not mistaken, that's May 19 niya. I'm not sure. Basta the day itself, tumawag kami sa Taguig. So, verify namin kaagad yung reports. Tapos, ang ginawa din namin, we coordinated with our parent agency, ang DSWD, na nung araw na yun, nag-release din kaagad sila ng statement. So, pagkatapos nag-release din ng statement ng Council for the Welfare of Children condemning the incident kasi nagiging normal to sa maraming bahay, pamilya, na whether it's done by biological parents or
etong mga caretakers ng bata ano na pwedeng hindi nila mga kamag-anak ano. So we highly condemn incidents like this ano, lalong-lalo na 'to Ate Drizzle, alam niyo yun Ate Steph, talagang Mm. 3 years old yung bata, napakaliit niya talaga 'no. Pero yun nga, we commend the LGU of Taguig dahil napakabilis naman ng kanilang responde na rescue ang bata dun sa violent environment. And may videos din nung arrest pati nung kinakasama nung nanay ano, at talaga nakuha at natulungan kaagad natin yung bata po. Yusek, tanong ko lang, kung ilalarawan po natin yung kasalukuyang kalagayan nung biktima, yung 3 years old po, lalong-lalo na Mm. sa kaligtasan at saka sa pag-adapt po niya, sa kapakanan po niya, paano niyo po mailalarawan ito ngayon? Yung kasalukuyang kalagayan niya as of yung last update po sa amin, nalapatan na siya ng medical and psychological care ng ating local government unit ano. May kaso na rin na na-file doon sa kinakasama ng nanay at pinag-aaralan nila yung maaring pananagutan ng nanay ano, kasi anong nangyari dito while the violence was happening, may nagvi-video pa at hindi nakikita doon sa video na napagtanggol din ng nanay at naiiwas doon sa violence yung bata no. So we have to assess what is the responsibility of the mother there no, kasi kailangan niyang dapat talaga napangalagaan niya yung bata no. Sa ngayon siguro we will touch base with the LGUs kung ano nang magiging action sa nanay, pero sa huling update po sa amin ang bata ay nasa pangangalaga ng mga kamag-anak ano. So yan po ang maganda dito, dapat lagi may kamag-anak na pwedeng pumalit dun sa nanay when the mother kunyari din sa pagkakataon to nag-fail talaga na protektahan ng bata no. So we are currently monitoring the case and hindi po natin to bibitawan. Yusek, ito naman po 'no, bilang ang Warm Heart kasi ay ang goal po namin, objective namin dito sa programa is to spread the mental health awareness and education. Gusto ko lamang po itanong, kung ano po yung mga, psychosocial support na ibinigay po 'no ng CWC along with other relevant government agencies po 'no, dito sa batang ito at sa kanyang, pamilya? Opo, not CWC directly ano. This was directly done by the local government unit through our City Social Welfare Development Office ng Taguig po no. Pero sa pangkalahatan po ng mga cases na hinahandle ng ating Makabata Helpline 1383, which is now the government central reporting mechanism for all children's concerns, meron tayong social workers ano. For kunyari parang medyo first aid lang po no. Kunyari kailangan ng may makausap, may mahingahan ng mga problema, may malapitan at makonsulta sa mga concerns. So we have social workers, we have lawyers at the helpline. Pero for more serious cases, kasi malalaman naman ng social workers natin yan kung kailangan i-escalate, we are also partners with the DOH's National Center for Mental Health. Meron silang hotline para dun sa mga mas seryosong kaso po no. So yan po ang ginagawa natin. We refer to them. And of course, when we refer cases po, Ate Steph, Ate Drizzle, hindi tayo nag-refer at nagbato lang ng kaso. No? Ang added value ng Makabata Helpline 1383 is that we monitor cases kasi sisiguraduhin natin ano, na talagang merong kumausap dyan sa mga bata na nangangailangan. Ano. May mga ganyang tawag po kami, merong mga tawag sa helpline din na personal ko pang kakilala din yung mga magulang ano na medyo naging in distress ang kanilang mga anak, merong mga nag-entertain ng thoughts of self-harm. Yan po yung mga very urgent cases na talagang tinitake in talaga namin, binomonitor po. Yusek, gaano po kahalaga ang isang mental health intervention, lalong-lalo na sa mga ganitong klaseng mga batang nakakaranas sa mga trauma o pang-aabuso? Alam niyo, napaka-importante no. Ang akala ng karamihan, ang pinaka dapat bantayan lang na sugat yung nakikita sa pangangatawan ano. Pero ito sa isang 3-year-old na bata na nag-endure ng ganong klaseng physical violence, nag-endure ng pagkakabulabog ng kanyang araw-araw na buhay, uprooting sa family, dinala sa
sa munisipyo, maaring napalipat-lipat ng lugar dahil doon sa pangyayari, maaring mag-iwan ng hindi physical na sugat sa kanya na maaring number one, hindi ka agad lumabas at lalabas lang pag siya ay lumaki na, or maaring lumabas na ngayon and dadali niya hanggang sa kanyang pagtanda. No? That's why it's really very important. Alam niyo yung Republic Act 7610 natin, yung commonly na tinatawag nating anti-child abuse law natin. That's why it punishes not just physical violence, but pati yung mga violence through words, kasi ibig sabihin kahit hindi physical mong ginawa, but there is a demeaning, degrading, or debasing words or deeds na ginawa mo towards a child, pwede ka talagang mag-cause ng violence sa bata na talagang dadali niya ng napakahabang panahon talaga. And speaking of that po, Yusek, base po dun sa mga cases na syempre na i-refer po no sa CWC at yun sa mga experiences nitong mga batang nakaranas nga po ng pang-aabuso. Ano po ba yung maaaring maging kumbaga long-term impact or effect no? Particular po sa mental and emotional aspect. Doon sa mga batang nakararanas po lalong-lalo na ng physical abuse, ano po ba yung impact sa kanila nito? Alam niyo, Ate Steph, Ate Drizzle, ang effect naman kasi ng hindi physical, pwedeng walang effect. Pero pwede 50% dyan easily. Pwede kasing may effect na hidden, yung dormant pa lang, hindi pa nagmamanifest. Kunyari for online sexual abuse or exploitation victims, merong mga studies na nagpapatunay at nagsasabi na majority ng facilitators kunyari ay mga babae na nagbibilong dito sa edad na 20 plus hanggang 40 plus. Tapos karamihan sa kanila ay dating biktima ng online sexual abuse. So dahil nasadlak sila sa mura at batang isip sa ganung klaseng violence, online sexual violence, number one, na normalize sa isip nila na pwede siyang gawin at ginagawa nila doon sa susunod na generation, even towards their child. So that yung intergenerational na violence na ipapasa yan ng mga bata na nasadlak sa abuso dun sa kasunod na generation, because number one, inisip nila na ginawa naman sa akin to, tama siguro to, or nagiganti ako, gagawin ko rin to sa iba. So that's why it's really dangerous. Kaya pagkatapos ng violence against children talaga na nangyari sa bata, the rehabilitation phase and of course the eventual reintegration to society is really very important. Hindi lang po tayo tumitigil dun sa rescue po talaga. Yusak, tanong ko lang po, paano po matutulungan or paano po natin mabibigyan ng payo yung mga guardians, mga magulang na nakaranas po yung mga anak nila ng ganyang karahasan, na magkaroon ulit sila ng safety, yung emotional safety or sense of safety sa paligid nila? Opo, unang-una dun sa mga parents, sa mga lolo't lola nangangalaga sa bata, huwag nating sasaktan yung ating mga anak, mga apo, mga pamangkin. Unang-una, dapat natin silang mahalin talaga. I want to remind everybody, talaga yung children, they are not properties, they're not extensions of our personalities. Hindi natin sila mga pag-aari. So, ang fundamental talaga dyan is we treat children with love and care talaga. Meron silang sariling mga karapatan at hindi natin sila ari-arian. So pag yan nagawa natin, syempre we will be giving children a safe environment in the family, di ba? Pero sa hindi mga naasahang pagkakataon, maaring masadlak sa violence ang ating mga bata na kunyari ginawa ng ibang tao. Sa mga pagkakataong ito, una, kailangan ibalik natin yung sense of normalcy sa bata. Ipakita natin na we are protecting them, we are supporting them, and that they are safe inside the house and with the family. For professional help po talaga, meron tayong mga kasong ganyan. You need to consult a psychologist o a psychiatrist talaga para lang doon sa mga hindi nakikitang sugat na hindi natin kayang gamutin na professionally, kasi
talagang very very highly technical yung mga ganyang sakit Alam ko Ate Steph, Ate Drizzle, ang problema lang talaga when we talk about psychologists and yung mga ng mga psychiatrists, mga developmental psychologists, developmental pedia, yung sa mga pangbata medyo in short supply talaga yan. I know for a fact that we have cases na nakapila ngayon hanggang ngayon sa mga ganyan para malapatan sila ng tama na mga intervention, pero we have to do it we start with the family, suportahan ng pamilya, then we of course we consult these people these medical professionals, yung mga psychologists and psychiatrists po natin. Ito naman po, Yusek, no? Ano po ba yung mga masasabi na signs o senyales po, no, na dapat bantayan ng community mismo, no? Na dapat maging mapagmatsyag po yung komunidad upang matukoy po kung ang isang bata within the community ay posibleng inaabuso. Yan, very good question po, Ate Steph, Ate Drizzle, kasi sa Makabata Helpline 1383, we encourage nga yung reporting ng mga marites, ng mga concerned citizens. Huwag nating itrato na it's a private or family problem itong mga pang-aabuso ng bata, whether this is physical violence, sexual abuse, whether offline or online, yan po ay problema ng komunidad. So when you see children, kunyari, crying, when you see children hindi nakakapasok, pag nakikita nyo sila may mga bruises, pag nakikita nyo kunyari isang bahay, wala namang pinagkakakitaan pero parang marami silang pera, may mga satellite dish, may mga kung ano-anong binibili, parang may mga kausap sa internet, you report it to the Makabata Helpline 1383. It's anonymous, it's confidential, wag ho kayo mag-alala. And of course, with the help of the LGU, the Philippine National Police, we will check and vet your reports. Wag ho kayo mag-alala. Hindi naman sa magkakamali kayo or masisisi kayo, merong vetting process po tayo. Pero yun nga, alam mo, Ate Steph, Ate Drizzle, when in doubt po, you just report to us. Baka mamaya po kasi yung pagdududa nyo, yun na po pala yung may violence na nangyayari po. We have to be proactive. The community has to protect children in cases where the family fails to protect them. Yusek, paano po tayo nakikipag-ugnayan sa DSWD at local government, katulad po ng sinabi po ninyo, para po magkaroon tayo ng holistic recovery sa mga batang nakakaranas ng pang-aabuso? Very crucial ang aming ugnayan, of course, with the DSWD. Being an attached agency of the DSWD, we are the policy arm of the DSWD, pero sila yung intervention na nakadirekta mismo sa mga end users natin, mga clients natin, like the family and the children inside the family. So, pag may nag-report sa Makabata Helpline 1383, magkakaroon ng rescue dyan. So, usually, we deal with the LGU and we deal with the Philippine National Police. Pero for additional services, like merong kailangang medical, psychosocial, merong educational. In-uproot kasi sa family, may educational support, may legal support. Ang DSWD po natin ay makakatulong sa ganyan. Siyempre po, sa pangunguna ng aking boss, ipa-plug ko na si Secretary Rex Gatchalian na talagang hindi po tumutigil sa ganyan. Actually, for online sexual abuse, I'm happy to say, ngayon, in 2026, ini-scale up ng DSWD ngayon yung kanilang Project Safe. So that's for online sexual abuse. Meron din silang programs for traffic persons naman, traffic children. Yan, may mga support din dyan, including livelihood. So marami pong programa ang ating pamahalaan. That's why the coordination between the CWC, the DSWD, and of course our LGUs and law enforcement units is really very crucial. Yusek, mabalikan natin yung pagiging viral nga po nung video ng pang-abuso dun sa 3-year-old na bata dyan sa Taguig. Although kanina ay napahagingan na po ito, pero ano po ang kabuuan po na napahayag ng CWC dun sa papel ng social media sa paglalantad ng mga ganitong klaseng kaso? Makatutulong ba ito o may kaakibat din po na panganib doon sa mental health po ng biktima? Opo. Double-edged talaga yan, Ate Steph, Ate Drizzle. Yung social media kasi, we must admit na nakarating sa amin at nag-viral talaga yan through social media. Kaya maraming tumulong talaga
naialis sa violent environment yung child. Pero yun nga, ang kaakibat naman nito, we are of course coordinating with Facebook and Meta for the eventual takedown of the video. Kasi ang ginagawa naman ng iba, of course, pag yan ay paulit-ulit na nasi-share, it's a form of violence against the 3-year-old boy din. Kasi syempre, hindi yan matatanggal. Maraming makakakita, makikita din niya yan, mga kalaro niya, mga kamag-anak. So, we have to protect the boy from that, violent memory na sana wala namang forever sa social media. That's why we always coordinate with the social media platform for the takedown. Pero pag yan ay hindi talaga na takedown, of course the PNP Anti-Cybercrime Group and even the NBI has a technology to to take that down, and they are also partners of the CWC Makabata Helpline 1383. Yusek, may tanong lang po ako. Bilang head po ng CWC, meron po tayong pinasa na may Republic Act po tayo na 7610 o also known as Special Protection for Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Sa mga tao po na gumawa po ng pang-aabuso o maltrato sa mga bata, para po sa inyo, ano po yung magiging pananagutan nila dito po batay po sa batas natin? Okay, itong Republic Act 7610 natin, tama ka, ito yung Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, Discrimination, pero more lovingly called Anti-Child Abuse Act natin to, ginagamit natin to. This is a 1992 law, matagal na po to, Ate Drizzle, Ate Steph, and this is a reminder to everybody na pag ikaw ay nanakit ng bata, hindi lang maaring physical injuries lang yan under our revised penal code. Kasi yung ibang forms of physical injuries, lalo na slight, napakabilis lang ng kulong po niyan, mababa lang ang penalty. But pursuant to Republic Act 7610, if the violence committed against the child is, kunyari, sinabi ng Supreme Court doon sa case ng XXX versus People na lumabas noong late 2024, ang sinabi doon, if the act debases, demeans, or degrades the intrinsic worth of the child and affects the child's normal development, lalong-lalo na lumalabas na hindi proportionate do sa disciplining yung ginawa or excessive chastisement. Doon sa kaso kasi yun, mga ate, merong tatay doon na pinagpapalo niya yung dalawang anak niya, isang 10-year-old, isang 12-year-old, pinagpapalo niya ng kahoy, yung isa naman pinagpapalo niya ng handle ng dustpan na meron pang pako. Talagang kinonvict siya doon ng Supreme Court. Ang kulong na naipataw sa kanya is like 4 years above, 4 years to 8 years yata, if I'm not mistaken, or 4 years to 6 years, yung range ng kulong niya, at pinagbayad siya ng penalty. Ang sinabi ng Supreme Court doon, hindi lang physical injuries yung ginawa mo na mas mababa ang penalty, because base sa circumstances, it means na meron kang deliberate intent na saktan talaga yung bata and to degrade, debase, and demean the intrinsic worth of the child. So warning po yan to everybody. Ang pananakit ng bata ay dati pa po natin pinaparusahan noong 1992 pa through Republic Act 7610. And for the parents, wag ho kayong magugulat mga parents. As early as 1974, yung Presidential Decree number 603 natin, yung Child and Youth Welfare Code, meron ding similar provision na pag ang parents naman ang gumawa, ay dun kayo pwedeng maparusahan sa PD 603 naman. Ito naman po, Yusek, paano po kaya mas mapapalakas po ang kampanya against child abuse sa antas po ng barangay at komunidad, given nga po na nangyari ito, yung insidente nga po dun sa 3-year-old na bata sa Taguig? Ayan, with the help of our Department of the Interior and Local Government, ang DILG, we are rolling out every year yung child-friendly local governance audit. Itong CFLGA na tinatawag na to ay sinisigurado ang ating mga LGUs ay child-friendly. So ang tinitingnan dyan sa audit na yan, yung local councils for the protection of children natin sa mga LGUs natin, which has a barangay component, a barangay version, yung barangay
Council for the Protection of Children, tinitingnan natin yan mga ate kung functional yan. Pinapagana ba ni Kapitan yan? Pinapagana ba ni Mayor yung pang-municipal and city level? Ano? Because the barangay council, the local councils for the protection of children, these are the umbrella organizations for all children's concerns. Ano? So, pag merong trouble na involving children, sila ang punong abala. And interagency yan. Kasama ang health na andyan, ang mayor na andyan, or ang barangay captain sa barangay iteration. So yan ay sinisigurado natin functional para may sumbungan, takbuhan talaga ang mga nanay. Pero pag kunyari, ang BCPC or LCPC siya, hindi gumagana, you call the Philippine National Police Women and Children Protection Center or the Makabata Helpline 1383, papaganahin po natin sila. Tayo po ang pupukpok at mag-follow up po sa kanila. Yusek, sa last na lang po na question, sa pangkalahatan na lang po, ano po yung mensahe ng CWC para masiguro ang bawat batang Pilipino ay lumaki ng ligtas, may dignidad at maayos na kalusugang pangkaisipan? Ate Steph, Ate Drizel, again, I always say, child protection starts at home. Pero our children will not be protected if us, the parents, the lolots, the lolas, mga nangangalaga sa bata, will not really take care and protect them. We always say that yung kabataan ay ang ating kinabukasan. Kalimutan muna natin yon. Sila muna ang ating kasalukuyan bago sila maging kinabukasan. So anong implication nun? We have to protect them now. So itigil po natin ang violence against children, itigil po natin ang corporal punishment na mga magulang at mga kamag-anak mo mismo ang gumagawa. Let's treat children with love, with care, and with respect. Sila po ay may mga karapatan, hindi po natin sila pag-aari at talagang kailangan po natin silang protektahan. Paulit-ulit kaming nananawagan at sinasabi at nag-a-announce sa bagong Pilipinas po, bawat bata ay mahalaga, kaya protektahan at alagaan natin sila. And with that po, maraming salamat po, Yusek Tapales, for joining us dito po sa Warm Heart. Sa ulitin po, God bless po, mabuhay po kayo. Mabuhay, makabatang Sunday po sa ating lahat. Thank you. Maraming salamat po. At ating nakasama dito sa unang bahagi ng programang Warm Heart, si Undersecretary Angelo Tapales ng Council for the Welfare of Children. At sa pagbabalik po ng ating programa ay pag-uusapan pa rin, mga kabataan pa rin po ang magiging sentro ng ating edisyon dahil ang pag-uusapan natin ay yung pagka-create, paggawa nga ng safe space sa mga eskwelahan para sa mga mental health conversations. Kasi minsan, 'di ba, tama naman Drizel, minsan may mga pagkakataon talaga na hindi kayang mag-open ng ating mga kabataan dahil sa stigma, may stigma pa rin na baka baka sila ay laitin, maliitin, pagsabihan, pagalitan pa nga, minsan pagalitan pa, dahil sa pag-open up regarding their mental health, sabi nga nila, meron tayong mga matatawag na derogatory words, tulad ng nag-iinarte lang yan. Kumbaga, yung direktang ang pagsasabi ng baliw is inappropriate talaga, nakakababa dun sa moral ng mga kabataan na gusto lang naman nilang humingi ng tulong regarding sa kanilang kondisyon. Kaya yan, lahat ng yan, pag-uusapan natin sa second part ng ating programa. Narito muna ang ilang paalala mula sa ating himpilan. Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba na tuwing ikalawang linggo ng Oktubre, ipinagdiriwang natin ang National Mental Health Week? Diniklara ito sa bisa ng proklamasyon bilang 452 noong 1994 upang palawakin ang kamalayan tungkol sa kahalagahan ng mental health. Mahalaga ito dahil tulad ng ating pisikal na kalusugan, kailangan ding alagaan ang ating isip at damdamin. Kaya ngayong Oktubre, maglaan ng oras para kumustahin ang sarili at ang mga mahal sa buhay. Tandaan, ang malusog na pag-iisip ay pundasyon ng mas masayang buhay. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
Warm Heart. Warm Heart. Warm Heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health. Alamin ang ilang mga self-help tips at makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart. Warm Heart. Narito pa rin tayo sa isa na namang edisyon ng programang Warm Heart kung saan atin pong ipinalalaganap ang mental health awareness at education. Kami pa rin po ang inyong mga lingkod, Steph Vicente at Drizzle Nanyong. At syempre, balikan natin yung ating mga platforms no para sa mga bagong pasok at papasok pa lamang para panoorin, pakinggan ang ating programa. Tayo po ay nasusubaybayan sa pamagitan po ng ating Facebook Live no sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page. Live na live po kami dyan. Dun sa mga hindi nakikita agad, pinin talaga natin no yung ating live streaming para kitang-kita, nakabungad na kagad no ang programang Warm Heart. At syempre tayo rin po ay nasusubaybayan live na live din no through our audio live streaming para dun sa mga may data dyan pero hindi kumbaga busy siguro sa ibang mga gawain kaya nakikinig lang sila dito sa ating himpilan. Meron tayong Evox PBS Receiver app at kasalukuyan din po tayong napapakinggan sa pamagitan ng ating sister station sa The Capital 104.3 FM. At syempre, no, siguro dun sa mga makikinig naman ng replays natin, meron tayong replays, re-upload sa ating YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service at sa ating shortwave replay po sa kumbaga Lunes no ng madaling araw, bukas ng madaling araw, oras dito sa Pilipinas sa pamagitan ng ating mga nabanggit kanina na shortwave frequencies at ire-replay din itong ating episode na ito sa Radyo Magazine 1278 kilohertz. So, Drizzle, narito na tayo sa ating second topic sa araw na ito. No? Sabi nga nila, sa gitna ng patuloy na pagharap ng ating mga kabataan dito sa Pilipinas sa iba't ibang hamon pagdating sa kanilang emotional at mental health, lalong nagiging mahalaga yung masasabi na proteksyon at pagkakaroon ng ligtas na espasyo o safe space, lalong-lalo na sa loob ng mga paaralan. Paano nga ba natin matutulungan ng mga guidance counselor ang mga estudyante na malayang mababahagi nila ang kanilang nararamdaman ng walang takot at paghuhusga? Oo, kasi nga sabi ko nga kanina, meron pa ring kahit medyo naging woke yung mga tao nung pandemic regarding mental health, pero meron pa rin mga lugar kasi na marahil hindi nare-reach ng katulad ng ating programa na nagpapalaganap ng mental health awareness and education. Kaya marahil hindi pa talaga nila nauunawaan kung gaano ba kahalaga ang mental health. Hopefully malawak given our platforms na nabanggit kanina ay maging malawak ang ating reach. Kaya naman sa talakayang ito dito sa ating second part ng Warm Heart ay pag-uusapan nga natin ang kahalagahan ng paglikha ng mga tinatawag nga na safe space sa eskwelahan kasi minsan ang bahay, ang tahanan, minsan yun pa yung hindi safe space nandun lahat ng judgment kaya nandyan yung pangalawa nating tahanan, ang eskwelahan, para yun ang magsilbi naman na safe space dahil ito rin bukod sa ating mga magulang, mga teachers din natin sila yung naghuhubog sa pagkatao ng ating mga kabataan. At yun nga para sa bukas at makabuluhang usapan patungkol sa kalusugang pangkaisipan o mental health kasama ang ating resource person, isa po siyang licensed guidance counselor, walang iba kundi si Dr. Quintin Subong IV. Dr. Quintin, welcome po muli sa Warm Heart. Hello, good morning to Ma'am Steph, Ma'am Drizzle, and to all the listeners and televiewers of your program, Radyo Pilipinas po, worldwide. Maraming World salamat po. service. Yes po. Maraming salamat po, Doc, for joining us again dito sa programa. Kung ating matatandaan po, naging guest na natin si Dr. Quintin nung nandito pa, syempre, si ating ka-warm heart na Bea. So, eto na nga po, Doc Quintin, para lang po sa mga hindi nakakaalam, ano po ba talaga
mahalaga no yung ibig sabihin ng safe space sa konteksto po no ng mga mental health conversations lalong-lalo na sa ating mga eskwelahan. Ayan, magandang topic natin ngayon, ano, Ma'am Steph and Ma'am Drizel. Ito actually ay, meron tayong batas, no, yung Republic Act 11036, yung Safe Spaces Act, no, na ginawa para protektahan hindi lang yung mga nagtatrabaho sa mga opisina, hindi lang yung mga relasyon sa loob ng sabihin natin ng workplace, pero kasama rin dito yung lahat, pati estudyante, pati lahat ng tao no nang nandito sa community natin. Meron din tayo na nagpoprotekta, na may policy na nagpoprotekta sa mga estudyante, tinatawag natin yung DepEd Order number 40 ng series of 2012. Pero ano nga ba ito? Sinabi lang natin yung legal basis, no? Sa usapin ng mental health, ito yung malaya ang mga estudyante, malaya ang isang individual na magpahayag ng kanyang nararamdaman at maramdaman niya rin naman na tanggap siya sa community at tanggap siya sa kung saan siya kumikilos, kung saan siya naroroon. No, yun yung safe space na tinatawag natin, yung malaya at may kalayaan ng tao. Doc, tanong ko lang po, bakit po mahalagang magkaroon ng ganitong ligtas na espasyo, safe space sa paaralan para paano po ito nakakatulong sa mga estudyante po natin? Actually, no, kapag ligtas yung or pag may ligtas na espasyo sa mga estudyante natin, mas maaga nating natutukoy ang mga suliranin no nila na whether it is emotional, mental, no? Mas madali tayo no makita natin yung sa kanila. At syempre nakakabawas din ito ng stress, saka yung feeling ng isolation, yung bullying at iba pa yung mga panganib na kalusugang pangkaisipan no ng mga kabataan. Magkakaroon din sila syempre ng pakiramdam ng pagiging kabilang at suportado sila nung iba pang mga estudyante, iba pang mga guro, mga tao no sa paaralan. Yun Mm. po. Mm. Doc Quintino, ano-ano naman po yung mga pangunahing hakbang no or steps na dapat pong gawin, partikular no ng mga school administrators natin diyan upang makabuo po no ng safe space sa loob ng paaralan para nga po mas mag-open no yung ating mga estudyante regarding po sa kanilang mga concerns na may kinalaman po sa mental health. Okay. Siyempre may mga programa yung ating paaralan. Una, dapat i-promote no natin yung mga program katulad halimbawa ng anti-bullying. Ano pa ba? Ipo-promote din ng ating eskwelahan yung mga tungkol sa anti-discrimination policies nila. Merong programa din na dapat ibigay din sa mga empleyado, programa na dapat ibigay din sa kapwa mga estudyante, no, lahat sa kanila para makita naman na mayroong pinopromote at mayroong maliwanag na programa ang paaralan patungkol doon sa pagpopromote ng safe space doon sa school no kung saan sila nakabilang. Doc Quintin, bilang isang guidance counselor po, paano po ninyo hinihikayat yung mga estudyante natin na magsalita, ilabas nila yung saloobin nila? Okay. Mahalaga na meron tayong tinatawag na non-judgmental na pakikinig. Kasi kung sa una pa lamang, parang meron na tayong, parang alam niyo yun, yung paninisi, minsan kung kailan nagbubukas ng kalooban yung kabataan o itong estudyante, may tinatawag tayo yung victim blaming, ano? Bakit ngayon ka lang nagsasabi? Bakit ngayon ka lang nag-ano? Alam niyo yun, imbis na magsasalita, imbis na magkakaroon ng malaya na pakikipag-usap, mailabas niya ang kanyang mga saloobin, ay doon pa lang, no? Parang hindi na nagiging parang welcoming yung environment sa kanila. At mahalaga din siyempre yung pagkakaroon ng regular mental health check-ins ng ating mga teachers, ng ating mga advisors, ng mga guidance advocates natin na somehow regular yung gagawin na pagbisita. Hindi kailangan ng dahilan. No?
Hindi kailangan ng dahilan na para pumunta ka sa school, sa room, no? Hindi kailangan ng dahilan para iimbitahan ang estudyante sa iyong opisina or sa kung saan man. Kaya nga kung titignan natin ang mga guidance offices ay mayroong couch, hindi siya parang office type na parang alam niyo yon, yung imposes authority, no, to the learners. Dapat welcoming yung environment, yung tipong feel at home ka, no, doon pagpasok mo pa lang para malaya din naman no, makakapagbukas ka ng iyong kalooban. Mm. Eto naman po, Doc Quintin 'no, paano naman po natin na matutulungan po 'no, paano matutulungan ng mga katulad niyo po na guidance counselors, yung ating mga teachers naman kasi sila yung direktang kasama ng mga bata sa classroom na maging bahagi po sa paglikha ng mga safe spaces na ito? Okay, malaking challenge ito. Kasi siyempre dapat, una, ang promotion ibinibigay muna sa lahat ng internal stakeholders ng paaralan. And that includes the participation, the major participation of all teachers. Kasi sila yung mayroong direct contact to all the students, no? Hmm. Yung paggamit ng inclusive language, napakahalaga niyan. Yung hindi non-discriminatory, napakahalaga niyan. Kasi hindi nila mahihikayat or makukuha ang loob ng mga kabataan or ng mga estudyante kapag nandoon agad may labeling agad at first. Kaya nga, ano yung pinakamahalagang projection during the first day of class? The best projection always from a teacher or from anybody sa loob ng eskwelahan is to project a good smile. 'Di ba? Yung genuine smile. Kasi kapag walang ganun, hindi welcoming pa rin yung environment, no? Parang imposing authority palagi tayo. Nandoon dapat yung principles na we first touch the hearts before the hand ng mga bata. Kasi kapag hindi natin ginawa iyon, ay parang ayun, may barrier agad no? So, always remember that we are promoting always din gender and development, di ba? Whether it is in private institution or in government institution, we always promote that yung gender and development. So, we have to use always the inclusive language. Doc, ano po yung mga karaniwang hamon na kinakaharap po ninyo as a guidance counselor para ma-promote po ang mental health openness sa mga paaralan? Ang hamon dyan, una, meron tayong tinatawag na personal stigma. Personal stigma. Yung personal stigma, ito yung alam mo yung takot mo na ilabas kung ano yung tunay mong nararamdaman dahil natatakot tayong i-judge ng community. Di ba? So, meron din tayong tinatawag yan, kaakibat yan yung social stigma naman. Kasi ang pananaw ng community, ang pananaw ng society, na kapag meron kang ganyan, karoon ng depression, anxiety, naku, may problem yan sa ang family nila. Meron tinatawag predisposed yan sa ganyang mental health concerns. Meron silang nasa blood, yung ganoon. So, yan yung hamon no, na hinaharap ng mga guidance counselors at ng mga mental health advocates sa pagpopromote nitong ating safe space. Isa pa, yung kakulangan ng mga mental health professionals and mental health experts. And we all know that there is a law that regulates yung practice ng professional counseling, yung Republic Act 9258. And there's a law pa rin professionalizing the practice of psychology in the Philippines, yung Republic Act 10029 of 2009. And then here comes another law, ito yung pinag-uusapan natin ngayon, yung batas patungkol sa pagsuporta sa dalawang batas na nauna, yung Republic Act 11036 or the Mental Health Law ng 2017. Kaya alam nyo, ang hamon kung hamon at hapon lang din naman ay napakadaming hamon na dapat nakaharapin ng lahat ng mental health advocates. And we will also include yung psychoeducation of all the parents of these young learners. Mm. Doc 'no, dahil nabanggit niyo itong mga hamon na ito, pero, siyempre ano 'to, masasabi na multi-stakeholder effort 'no, itong, pagpapalaganap ng, mental health openness 'no. Given na ito, yung mga hamon na ito, ano po kaya yung mga senyales 'no, na dapat bantayan
hindi lamang siguro no ng mga school personnel no tulad nga po ng mga guro, maging ng mga magulang mismo no na maaari na pong nangangailangan o silently na humihingi ng tulong regarding mental health itong mga estudyante. Okay. Ang mga teachers napakahalaga na mayroon ding training talaga, no? Hindi kailangan ng tapusin ang buong programa ng pagkuha ng disiplina ng psikolohiya, pero yung mga senyales na banggit mo, Ma'am Steph, napakahalaga na malaman. Una, pagbabago sa ugali, no? Pag nakita may deviance, no? Deviant in behavior, yan, nagbabago sa kung ano ang pinakita nung una, well, it's a red flag na, no? Tapos nakita nila may distress. Yan, red flag na rin yan. Tapos, madalas na pagliban or pag-absent sa klase, which is unusual for the behavior of all the students at first. Diba? So somehow, we have to make an intervention. Kaya meron tayo, pupunta doon tayo, no? Meron one of the core services ng guidance natin, dapat gamitin din nila. They have to seek professional help kapag kaganyan na ano. And then alam niyo yun, yung mga kabataan minsan, they tend to be alone. No? Normal sa atin that we are sometimes parang looking for a safe place, safe space natin na makakapag-isa tayo, makakapag-me alone, yung tipong ganon. Parang somehow ang tawag natin dyan yung magmumuni-muni, no? Magre-reflect. Pero kapag labis-labis na yan, that is a red flag already. So, hindi siya nagiging normal kasi somehow, teka muna, nawala na yung interest niya at yung kanyang alam niyo yung giliw niya sa pagliliwaliw, no? Pagpunta sa kung saan na. Yun. Yung mga senyales na yon ay dapat mahalaga na makita ng mga teachers natin. And hindi lang mga teachers, lahat ng mga empleyado, even ng teaching staff and personnel sa bawat paaralan. Doc, Hintin, tanong ko lang po, gaano po kahalaga ang peer support o yung suporta na nakukuha ng mga estudyante natin sa mga kapwa-estudyante nila sa pagbuo po ng safe space? Okay, tandaan natin na palaging merong ganito, no? Ano ang problema ng bata? Sasabihin ng bata yung matanda. Anong problema ng matanda? Sasabihin ng matanda yung bata. Hindi natin maintindihan kung tayong guidance counselor, saan ba ako lulugar dito? No? Ano ang ibig sabihin doon? Na ang kabataan ay madalas mas magiliw sila or mas parang pakiramdam nila ay tanggap sila ng kapwa nila kaedad. Yung mga kaedad nila. No? Kaya mas parang mahalaga na iugnay natin sila, i-connect natin sila doon sa kapwa nila. Kaya yung peer support, kung narinig niyo yung programa ng isang malaking pamantasan or university diyan sa may tawag rito recto, malaking university diyan, I'm not going to mention the name, 3 letters lang o yung clue na yon, ay meron silang pinakasikat. Totoo yan, ma'am, sa buong Pilipinas, sikat yung tinatawag nilang peer counseling group. Kasi na-intensify nila yung grupo na yan na guided by the principals, no? Of course, not giving professional counseling, but giving guidance to all their colleagues, no? Yung ka-age nila. Kasi mahalaga na guided din sila. Mahirap nakapag-open nga doon sa kapwa-age nila na gano'n. Ayun naman pala, yung binigay na sinasabi nating advice, quote-unquote, ay mali. O sabihin natin, pinangunahan pa kung ano yung maging decision ng kanilang kaibigan. So, na mali. So, kapag may peer counseling group sa isang paaralan, guided sila by the principles of basic guidance natin, no? Na somehow, hanggang saan lang tayo po pwede. Alam kasi natin, yung pakikinig, it's a therapeutic already. Yung presensya mo sa taong, alam mo yung may problema, it's already a therapy na. Yun po, ma'am. Eto naman po 'no, tulad kasi nung nabanggit natin kanina ay, although medyo woke na nga 'no, mulat yung tao, regarding mental health noong panahon ng pandemya pero probably meron tayong mga
communities or individuals na hindi pa masyadong kumbaga hindi pa na-instill sa kanila no itong napakahalagang usapin ng lusog isip. So Doc Quintin no, bilang isa pong licensed guidance counselor ay paano po nakatutulong no? Paano po kayo nakatutulong na kahit paano ay ma-break yung stigma at maialis po no yung hiya ng mga estudyante kaugnay po ng tinatawag na help-seeking behavior. Mhm. Okay, papaano natin maiaalis yan? Una, meron tayong tinatawag na program sa guidance office na psychoeducation. Yung psychoeducation no, at yung mental health education, this promotes po no, yung mga mental health well-being ng tao. Okay? So pag meron nito, nabubuksan yung kaisipan nila na, yung pagbubukas pala ng damdamin ay hindi pala senyales ito ng kahinaan. Ito pala ay senyales ng ako ay normal. Kaya nga di ba meron tayong yung series na yun sa TV na it's okay not to be okay. Na may mga ganun tayo, no? Yeah, kasi pinaprocess natin yung emotions natin eh. Wala namang taong alam niyo yung galit na galit pero nakangiti pa rin. O siguro kung meron man, teka muna, hindi normal na iyon. Di ba? Kaya kapag may problem, it's okay no na magkaroon ng ganyan na somehow i-express natin. Kaya yung mental health education natin or psychoeducation natin, ine-educate natin itong mga estudyante. Pero gusto kong i-include dito mga parents din. Kasi unang-una, kung meron man dapat na safe space ay bahay 'yon, tahanan ano. So, i-psycho-educate natin all the stakeholders, internal and external din, no. Pero primarily estudyante, no, kasi 'yun ang pinag-uusapan din natin ngayon, no. At ini-include natin 'yan sa mga programs natin na may mga nag-i-include tayo ng ano ba yung mga tamang impormasyon na dapat nilang maintindihan, malaman. At minsan gumagamit tayo ng mga kwento ng, yung kwento ng puno ng pag-asa. Di ba? Yung mga kwento ng puno ng pag-asa. Kasi mga estudyante, alam mo, at tanggapin na natin, hindi yan makikinig ng discuss ka lang ng discuss. Mas attractive sa kanila yung may kwento, yung interactive, yung may puno ng image. Kaya gumagamit tayo ngayon ng media natin, yung mga different mga online platforms natin para naman matugunan din yung kanilang parang interests, no? Makuha natin yung interest din nila. Okay? So, yun, yung pagbabastos sa kanilang mga maling paniniwala, mahalaga yun. Doc Quintin, para na lang po sa huling bahagi po, ano na lang po ang inyong mensahe sa mga estudyanteng natatakot o may nag-aalangan na magsabi po na kanilang mga saloobin? Okay. Una, kung may pinagdadaanan, hindi dapat natin itong pasanin mag-isa. Maraming mga tao na gustong makinig. Maraming mga professionals na gusto ring makinig. At may mga kaibigan din tayo na pwede nating lapitan. Okay? Kung ulitin ko, kung mayroong pinagdadaanan, hindi dapat natin itong pasanin mag-isa. Kasi maraming mga tao at maraming mga kaibigan tayo na gusto ring makinig. Pipiliin lang din natin. At alam din natin siguro kung sino yung mga good influence and bad influence sa atin. No, kasi tandaan natin na hindi lang din dapat lahat ay binubuksan natin or dinidisclose natin lahat-lahat sa ibang tao. Dapat marunong din tayong pumili kung kanino natin i-disclose, especially the most sensitive issues ng ating buhay. Diyan papasok ngayon ang tulong ng mga professionals. And with that po, maraming salamat po Doc Quintin sa muling pagpapaunlak sa aming imbitasyon na makasama po namin kayo dito sa programang Warm Heart. Sa uulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. Maraming salamat sa inyo, Ma'am Steph, Ma'am Drizel, at sa Radyo Pilipinas World Service. Mabuhay kayo. More power. Maraming salamat po. At
At nakasama natin sa ikalawang bahagi ng ating programa si Dr. Quintin Subong IV, ay isa po siyang licensed guidance counselor. At dito na po natin natatapusin ang edisyong ito ng Warm Heart, pero bago ang lahat, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa Master Control. Nandyan si Ma'am Susan Naison, sa Warcast nandiyan naman si Justin Osias, at sa audio live streaming ay kasama din natin, of course, fellow producer din natin, no, si Sir Leo Magpayo, na merong programa mamayang 3:00 na Discarding Wise. Kasama niya dyan, no, of course, si Sir Jonathan Jonas Ravelas. At syempre, huwag natin kalimutan, no, magpasalamat sa ating mga tagapakinig. Eto, merong nag-comment sa atin, no, nag-iisa, no, na nag-comment. Sabi ni Quincy Joel Kahilig, na syempre kasama natin dito sa bureau, no, kasama siya diyan sa Public Affairs Division, no. Sabi niya, good morning po. Ayan, good morning din sa iyo, Quincy, no. Salamat sa pagsubaybay dito sa ating programang Warm Heart. At syempre, bukod kay Quincy, no, syempre magpasalamat tayo sa lahat ng nakinig at sumubaybay ng edisyon na to, no, ng Warm Heart, lalong-lalo na, no, tayo may air ngayon sa The Capital 104.3 FM po yan. FM station, no? At syempre, wag nating balikan natin yung ating mga resource person, no? Thank you ulit kay CWC Undersecretary Angelo Tapales, at syempre sa kaka-interview lang natin, no? Na guidance counselor kay Dr. Quintin Subong IV. So, eto na, tatapusin na natin talaga ang edisyong ito ng Warm Heart. Kami pa rin po ang inyong mga lingkod, Steph Vicente at Drizzle Anyong. At ito ang Warm Heart. Warm heart. Warm heart. Warm heart. Warm heart. Kabalikan o kaibigan, maaasahan kailanman. Di iyong malalapitan, pag-usapan